Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay maligaya. Pagkat alam kong mariam ka, the splendor of a king, love and majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God.
above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders this world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground to fall, and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground into fall, and thought of me above all, like a rose, trampled on the ground into fall, and thought of me Himaya sa langit kung sa'yo ka ang tanan, O Diyos, kanin mo lamang. Ikaw puno sa bunga na wala'y katapusan, O Diyos, sawitan ko ang bunga mo. O Himaya
thanksgiving and might belong to you through Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kapayapaan, dakilang pag-ibig, pagmamahal, habag at awa, mga pagpapala mula sa ating dakilang Diyos ay sumasa atin sa gabing ito. Amen? Praise the Lord. Palapagan natin ang Diyos nila. Palapagan natin ang Diyos nila. Thank you, beloved Asmentares. Thank you, beloved Sumulator, beloved Bami. So, salamat sa atong buhay ng Diyos na gipapunta ng mga taknaan o gapong ginasaulog na sa ang adlang ipapahulay. Amen. So, salamat sa mga pag-aampik sa atong buhay ng Diyos sa tipok simana o salamat sa taas ko guys ng mga kinabi. Amen. O dadago po tayo ng mahal sa ating Bible study. Nung nakaraan, hindi po tayo nakapag-upload dahil wala po tayo na ano po yung ating recorder. Nagka-problema. Kaya hindi tayo nakapag-upload. So sana ngayon ay maging maayos na yung ating recorder. So, balikan natin ang Pedro. Unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 25 po ngayon. Ito po ay tungkol sa paalala ni Beloved Peter sa mga unang mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. At ito po rin ay paalala sa atin ngayon na mga sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Amen? Verse 18, ang title po dito mga ay Tularan ninyo si Jesus. Mga alipin, sundin ninyo ng may takot sa Diyos, ang mga amo ninyo. Hindi lang ang magabait, kundi pati ang malulupit. Sapagkat pagpapalain kayo ng Diyos kung tinitiis ninyo ang mga paghihirap kahit wala kayong kasalanan dahil sa nais ninyo sundin ang kalooban niya. So, ito po'y malinaw na paalaala sa mga mananampalataya ng una sa pagsunod sa mga kanilang mga amo. Ibig sabihin sila yung mga nagtatrabaho, mga workers. Mga workers ko ito. At sinasabi dito, mayroong malulupit, dalawang klase yung amo, malupit at mabait. No? So kahit hindi mabait, sundin pa rin. Bakit hindi mabait? Bakit hindi mabait? Kasi unang-una, sila sumusunod sa mga nabi ng Jesus. At siyempre, sa pagsunod nila kay Jesus, mayroong mga alituntunin na taliwas sa kapamaraanan
sa paniniwala sa mga ginagawa ng mga hindi sumusunod sa mahal ng Jesus. Tulad din natin ngayon, tayo ay nag-a-adjust dahil hindi naman tayo isang malaking mananampalataya, no? Kaya nag-a-adjust po tayo sa mga alituntunin ng Diyos kung saan hindi na sinusunod ng napakarami tulad ng Sabat. Tayo ay apektado kasi halimbawa, mga estudyante, may mga klase ng Saturday, may mga klase na kung saan nakaka-apekto sa ating pangingilin. No? Yan po mga minamahal. Ganun din po yung nangyari sa kanila noong una. Kasi yung pananampalatayang Hudyo, pananampalatayang mga naniniwala, no? Sa mga aral noon, no? Bago pa dumating ang mahal ng Jesus. So meron kasing mga pagkakaibanan, no? Sa mga aral ng mahal ng Jesus. Kaya yung mga amo nila nagiging malapit sa kanila. Kaya sabi ni beloved Peter, no? Sundin ang mga amo kahit pa malulupit. No? Bakit? Maganda yung nagtitiis ka. No? Nagtitiis ka, no? Naghihirap ka, no? Dahil sa pagsunod mo sa mahal ng Jesus. Tulad natin, di ba? Naghirap tayo ngayon, nag-a-adjust tayo dahil hindi naman tayo tulad ng marami at siyempre wala tayong eskwelahan, wala tayong sariling kumbaga business community, wala tayo niyan. Wala tayo lahat. No? So, dependent tayo sa mga ibang mga mananampalataya na hindi tulad ng ating pananampalataya. No? So, kaya pagdating ng Sabat, no, naaapektuhan tayo. No? Kaya nga, yun nga yung ating pinagsisikapan na atin pong sikapin na kahit pa paano magkaroon tayo ng mga kinakailangan, no, upang hindi maapektuhan ang ating paglilingkod sa Diyos. Although napakahabang panahon pa yan, mahirap ang gawin, no? Kasi konti lang tayo. Tulad ng sinasabi natin, magkaroon tayo ng ating eskwelahan, no? Magkaroon tayo ng business community na kung saan may patutupad natin ang kalooban ng Diyos, no? So, yan po mga minamahal ay suntok sa buwan. Kasi hindi naman ganun kadali mangyari yan. Kaya dahil tayo yung nakuuna, at tayo yung magsisikap para sa mga henerasyon na darating. Amen. So, kung sakali ito'y ipagkaloob ng ating dakilang Diyos. Yung nga mga minamahal, yan yung sinasabi natin, New Jerusalem. No? So, kung sakaling yan ay ipagkaloob ng ating dakilang Diyos, yan po ay magkakaroon tayo ng atin pong mga needs. No? Hindi na tayo magkaroon ng, hindi tayo magiging
sa mga hindi tulad ng ating pananampalataya. Yan po mga kailangan. So, kaya sinibilabid po dito, siguro marami ang, siyempre, marami ang lumalapit, nanghingi ng tulong, kaya isinulat niya ito. No? Maraming kasama kasi ito sa persecution no, umuna. No? Dahil ikaw ay hindi naman kumbaga iba ka kaysa kanila. Yung mga amo mo ay hindi naman sumusunod sa mahal ni Jesus. So yung ito, no? Yung tulad nitong pangyayari na atin pong topic ngayon. So, encouragement lang, sundin. No? Kaya tayo din ngayon, sumusunod tayo. So, nagtitiis tayo, nagsisikap tayo. Sumusunod tayo, no? Sinusunod natin dahil wala naman tayong gagawa. No? So, halimbawa, estudyante ka, mayroong klase sa Saturday kasi hindi na natin pwedeng kasi wala na tayong eskwelahan. Hindi natin control yung eskwelahan. Yung management ng school, mayroon silang klase sa Saturday kasi hindi naman sila mananampalataya ng Diyos ng ating, tulad ng ating pinapanampalatayahan. Wala silang, hindi sila nangingini ng Sabat. Kaya, yan, tayo po ay sumusunod. No? Yan po mga minamahal. So, pero kung parusahan kayo dahil sa ginagawa ninyong masama, wala rin kabuluhan kahit tiisin ninyo ito. No? So, walang kabuluhan kung pinurusahan ka. Bakit ka pinurusahan? Hindi dahil sa pagsunod mo sa mahal ni Jesus, kundi pinurusahan ka dahil nagkasala ka. So, mas mabuti pa sila kaysa sa iyo. No? Sila, alam nila ang tama, ikaw mali, kahit na naglilingkod ka sa ating Panginoong Jesus. Di ba? Baliktad. Kaya, hindi maganda. No? So, dapat kapag ikaw ay maglilingkod sa ating dakilang Diyos, ikaw ay hindi paparusahan sa iyong mga kasalanan, sa iyong mga mali. No? Kung paparusahan ka man, dahil sa paglilingkod mo sa ating dakilang Diyos. Yan. So, hindi mabuti, no? Na paparusahan ka dahil gumawa ka ng masama. No? Ngunit kung pinaparusahan kayo kahit mabuti ang ginagawa ninyo at tinitiis ninyo ito, kalulugdan kayo ng Diyos. Amen? Ang mga pagdurusa ni Jesus para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Kaya ngayong ating title ay tularan natin si Jesus. Ang mahal ni Jesus. Kasi, anong ginawa ng mahal ni Jesus? Di ba? Kahit na siya ay kakatayin na, papatayin na, hindi siya nagreklamo. Anong ginawa niya? Nanghihingi lang siya. Pero bakit siya pakinggan ng ating Ama? Diba? Hindi siya pinakinggan dahil natatakda na yun eh. Diba? Nanghihingi siya eh. Sabi niya, kung pupwede. Kasi naaawa siya sa mga tagasunod niya. Naiwanan niya. Pero hindi naman talaga siya hindi naman niya iniiwanan. No? Bagkos natupad niya, naging successful siya, at dalos siya nakatulong. Kahit hanggang sa atin ngayon, sa ating kapanahonan ngayon, nakatulong siya. No? At alam kasi na ating Ama na
siya naman bubuhay ng ating Ama. Yan po mga minamahal. So, pero ang focus ni Beloved Paul dito na tularan natin, gawin nating modelo kung saan ang mahal ng Jesus ay kahit na taglay niya ang kapangyarihan, taglay niya ang otoridad bilang isang anak ng kataas-taas ng Diyos, hindi siya nagpakumbaba siya, hindi siya ang mamataas ka ng sarili. Yan po mga minamahal. So, ang mga pagdurusa ni Jesus para sa atin, ang halimbawang dapat nating tularan. Yan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ng mahal ng Jesus. Yan yung sabi ni Beloved Peter. Which is, tama naman. Tamang-tama talaga yun yung kanyang sinasabi. Kasi nga, tinubos tayo. Tayo'y binili ng dugo na mahal ng Jesus. Marapat lamang na tularan natin siya. Yan yung tamang-tamang gagawin natin. So, tularan natin ang mahal ng Jesus. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay niya. Ang buhay ni Jesus. Hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. Ininsulto siya, pero hindi siya gumanti ng insulto. So sa atin, baka hindi natin kaya yan. Pero sa ating panahon ngayon, sabi kasi ng wisdom ay wala ng persecution. Kaya mayroon na tayong right to defend. So hindi lang depensa, kundi opensa. Meaning, ang mga lingkod ng ating kataas-taas, ang mga lingkod ng kataas-taas ng Diyos, kita tayo, mga lingkod, hindi na po pwedeng walang hiyain. Hindi na po pwedeng kung ano lang ang gagawin. No? Kasi ang una, binigyan tayo ng good signal. No? Na wala ng persecution. No? Maliban sa atin na tayo lumipinsa, tulad ng ginawa ni Mordecai, no? Nung gustong i-exterminate ang mga Hudyo, pinayagan silang maglipinsa. Sa ating panahon ngayon, ganun din. No? Aside sa pagdepensa, tayo din ay pinagkakahanan ng ating dakilang Diyos. Palapagan natin ang dakilang Diyos. Protected na po tayo ngayon. Hindi po tulad dati na sila ay subject pa ng persecution. No? Pero ngayon tayo ay hindi na. Ang mga mananampalataya ng ating dakilang Diyos, ang totoong mananampalataya ng ating dakilang Diyos, ay binigyan na ng authority na ipagtanggol ang sarili. Maliban dyan, binibigyan tayo ng proteksyon ng ating dakilang Diyos. Kasi, para bang anong mangyayari sa mga mananampalataya ng Diyos? Mauubos. Kumbaga, tulad ng mga ginawa nila ng mahal ni Jesus, ibugal-bugalan, di ba? Kung tinulog ka ng Diyos, naong ka, di ba? Kung tinulog ka ng Diyos, no?
Itatanggol mo yung sarili mo. Di ba? Pero sa panahon ngayon ay hindi pa pwede, no? Hindi pa pwede. Subject pa sila ng persecution. Pero sa ating panahon ngayon, ayon sa wisdom, tayo ay protektado ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Kaya sinasabi nga natin, mga tao na siyempre tayo nangangaral for how many years. Kung hindi tayo under protection ng ating dakilang Diyos, ako mismo, wala na. Lintuwad na ako. Sa kadaghang mga masama, no? Na nakapanood sa atin, no? Kung hindi tayo under protection ng ating dakilang Diyos, hindi tayo magtatagal, hindi ako magtatagal dito. No? So, baliwala kasi yung kapangyarihang masama na nandiyan sa kanila. Dahil tayo ay under protection na ng ating dakilang Diyos. Palagpagan natin ng dakilang Diyos. Yan po ang aming naman. So, yan po ang isa sa mga palatandaan na kasi dagdag kayo mga mamamarang. Dagdag kayo mga evil sa internet ng mga tao na mga masasama. Dagdag kayo mga naay mga black magic. Kung hindi tayo under protection sa ating dakilang Diyos, wala na, pinaglalaroan na tayo. Yan po kung kami naman. Pero yan ang wisdom na ibigay sa atin ng Diyos na tayo ay under protection. Maliban sa under protection tayo din ay pinayagan ng dumipensa. Pinayagan ng ipagtanggol ang ating sarili. Yan po mga minamahal. Hindi na tulad noon. Sa ginawa nila ng mahal ng Jesus. No? Yan po mga minamahal. Diba sabi dito, pinahirapan siya, pero hindi siya nagbanta. No? Ininsulto siya, pero hindi siya gumanti ng insulto. Yan po mga minamahal. So noon, ito. No? Pero ngayon, iba na. Kasi under protection na tayo. Kasi malapit na ang pagbalik ng mahal ng Jesus. Kapag hindi tayo under protection, walang madatnan ng mahal ng Jesus. Na tagasunod niya. Mauubos. No? Mauubos. Diba? Kaya tayo ay diba sinabi natin noon kapag mayroong magnanais ng masama sa atin, sila yung mamamatay. Sila yung mamamatay. Sino mang magnanais ng masama sa atin ay mamamatay. Matagal na po natin sinasabi yan mula pa noon. Sila'y papahirapan. Yan po mga minamahal. Kasi under protection na nga tayo. Hindi na tayo pwedeng basta-basta na walang hiyain ng mga kampon, ng mga kaniliman. Yan po mga minamahal. So, yan po ang mabuti sa atin, sa ating panahon ngayon. Mabuti dahil yan po ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Yan po ang habag at awa ng ating dakilang Diyos sa atin ngayon ng mga mananampalataya. Basta ikaw ay totoong mananampalataya, sigurado mayroong mga anghel na magpuproteksyon sa iyo. Pero kapag ikaw ay hindi malinis, hindi tapat sa ating dakilang Diyos, hindi ka mapuprotektahan ng kabutihan. Yan po mga minamahal. So,
Ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos na humahatol ng makatarungan. Yung panahon na siya'y nagpapako, nagsakripisyo, ipinaubayan niya. Ibig sabihin, na mahal ni Jesus sa Ama. So, hindi siya lumaban, hindi siya nagreklamo. Kasi ang hahatol, ang Ama ay makatarungan pag humatol. At yung panahon na yun ay nakatanda kasi yun upang maganap. Kaya kahit na makapangyarihan ang mahal ni Jesus, nagpakumbaba siya. Yan po mga kapatid. Si Jesus ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa cross para iwanan na natin ang buhay ng makasalanan at mamuhay ng matuwid. Yan. So dapat kailangan natin na maintindihan bakit ang mahal ni Jesus ay nagpapako. Yan. Bakit tayo ay tinubos? Diba wala tayong ginawa, yung sinasabi nilang saved by grace. Totoo naman yun. Naniniwala naman tayo ng saved by grace. Pero ang pinapaniwalaan natin saved by grace ay hindi tulad ng pinapaniwalaan nilang saved by grace. Kasi ang pinapaniwalaan natin ay ang yung ginawa ng mahal ni Jesus. Hindi yung kanilang ginagawa. Kasi ang pinapaniwalaan nila, hindi na sila gagawa ng masama, hindi na sila gagawa ng mabuti. Kasi ginawa na ng mahal ni Jesus doon. Once saved, always saved. Yun yung tinututulan natin. Kasi hindi yun tama. Yung saved by grace, nung panahon na ikaw ay makasalanan, upang ikaw ay mabago muli, maalis yung iyong kasalanan, yun po yun yung ginawa ng mahal ni Jesus. Nagpabago siya upang linisin ka, baguhin ka. Pero ang saved by grace ay yung mga kasalanan mo lang na ginawa mo bago mo tanggapin ang mahal ni Jesus. Pero pagdating, pag tinanggap mo na ang mahal ni Jesus, hanggang sa iyong kamatayan, hindi po yan covered ng saved by grace. Wala pong once saved, always saved. Wala po yan. Yan po ang pagkakamali ng mga naniniwala niyan. Yan po yung mahigpit natin tututulan. Ibig sabihin, ang saved by grace ay nag-ooperate lamang, effective lamang siya sa mga kasalanan. Pinatawad ka sa mga kasalanan bago ka lumapit sa mahal ni Jesus. Yung mga kasalanan na yun, bago ka lumapit sa mahal ni Jesus, bago mo tinanggap ang mahal ni Jesus, yun po yung pinatawad. Pero wala nang tinanggap po ang mahal ni Jesus hanggang sa iyong kamatayan. Kapag ikaw ay magkasala, kasalanan mo talaga yan. Wala na pong kapatawaran yan. Wala na pong pagpapako. Hindi po effective yung unang paglilinis sa iyo. Wala na pong pangalawang paglilinis. Yan po ibig sabihin natin. Kaya nga mayroong word na judgment.
Kasi mula nang ikaw ay tumanggap sa mahal ni Jesus hanggang sa iyong kamatayan, o kung hindi ka man mamamatay, darating na ang mahal ni Jesus. Wala nang pagtanggap mo sa mahal ni Jesus hanggang sa pagdating ng mahal ni Jesus. Yan po yung covered ng judgment. Pero, mula nang tinanggap mo ang mahal ni Jesus, pabalik doon sa iyong pagkabata, yun po ay hindi covered ng kahatulan, hindi covered yun ng judgment, kasi pinatawad ka na nga eh. Hindi ka na hahatulan doon. Bakit ka hahatulan? Eh, pinatawad ka na nga eh. Yun po yung wala kang ginawa, pero nilinis ka, binago ka ng Diyos. Pero mula nang tinanggap mo ang mahal ni Jesus hanggang sa iyong kamatayan, kapag ikaw ay magkasala muli, yan po ay subject for judgment. Tandaan po natin yan, mula nang ikaw ay tumanggap sa mahal ni Jesus hanggang sa ikaw ay mamamatay, hanggang sa ikaw ay mamatay, kapag nagkasala ka niyan, hindi yan covered sa saving grace. Hahatulan ka. Covered yan ng judgment. Kasi, ang purpose ng pagbabago, ang paglilinis, upang ikaw ay lalakad ng matuwid. Kaya sabi nga dito. Kaya sabi dito, si Jesus ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa cross para iwanan na natin ang buhay ng makasalanan at mamuhay ng matuwid. Sa madaling salita, dahil sa pagpapako, tayo ay naging bago. Mula sa panahon na yan na bago ka na, dapat ikaw ay magiging matuwid. Lalakad kang matuwid kasama ang mahal nating Jesus. Yan po ang ibig sabihin. So, dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Paano tayo mga tupang naligaw noon? Pero nakabalik na tayo ngayon sa Panginoon na tagapag-alaga at tagapagbantay ng ating buhay. Palapagan natin ang ng Diyos. So, ito po ay i-relate natin sa Bagong Testamento, sa pagpapawalang bisa ng Lumang Testamento. Ang Testamento, mayroon kasi dalawang testamento patungkol sa mga nangangasiwa sa ating kaligtasan. Noong una, ang binigyan ng kapangyarihan ng mga siwa ay ang Levita. Mga Levita. Kaya nga, sinuhulan pa sila ng Diyos. No? Yung ikapo, yun yung inheritance nila. Hindi sila pinagtatrabaho. Yun po yung covenant. Old Covenant. Yun po yung Old Testament. At ang Bagong Testament ay ang mahal na Panginoong Jesus, ang siyang punong pari natin sa ating panahon. So, wala na yung lumang testamento na libita lamang ang mga siwa sa ligtas ng bayan ng Diyos. Dahil ang mahal ng Jesus na ngayon, pinalitan sila. Hindi kasi sila nakitang matuwid sa harapan ng Diyos. Masasama kasi ang mga libita. Masasama ang mga paring libita. Naging masama sila. Naging promotor sila ng kawalang hiyaan.
Kaya pinalitan sila sa anak ng mahal ng ama, ang mahal na Jesus. Yan pong ibig sabihin niya. So nasa bagong tipan na tayo. Yung bagong tipan na yan ay ang mahal na Jesus, ang ating punong pari. Tagapangasiwa, tagabantay, tagaalaga sa ating buhay. Yan po yung sinasabi dito ni Beloved Peter. Sabi niya, pero nakawalik na tayo ngayon sa Panginoon na tagapag-alaga at tagapagbantay ng ating buhay. So sana naintindihan ninyo. Kinukunik-kunik natin ang mga salita ng ating dakilang Diyos na pinapangaral ng mga unang mananampalataya sa ating dakilang Diyos. Kabitan natin ang ating dakilang Diyos. You deserve the glory and the honor. For we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. For we lift our hands in worship as we magnify your name. Dalayo mo ng mga Diyos mula tag-iyas ko hindi mo sa share. Diyos ng ba, Diyos at sa sino, Diyos na Prophet, Diyos na Isnayan, Diyos na sa mga sa Church, na may gabi aming pinamahal ang mga sa Jesus. Salamat na Diyos sa aliyas sa mga pulong na malingugan. Dito tiginim labay ang kawang minsok sa musikasi, ang kayo magamit sa mga tinabi o yun sa bumoto. Mapadasig, mapalikon, mapadugang sa tusalik dahil kinima.
Matutulog ka lang sa pagigugma ka niya magpagsulos ng kabutan. So doon sa kami sa pagigugmahin, pag-insigay, pag-asutoy, tipo pamilya, tipo church, o sa mga tao sa maglipat ka, tayo kang pasali. Kapasalo ka na sa mga talapasan at sa pulang buhat ng mga. Yung mga kanamong guys, tibok namin ko sunod, tibok namin kasing-kasing at tumukan. Alagaan ka naman Diyos, yung bawang dahil ka naman sa natin. Kaya tibig chance magat ka, kalubayan ka na bilis, kabilig mo lang, kalubayan mo sa nagdakan. Pagpalayan ka Diyos, pagpapaan ka na mo Diyos, magtimbangan ka ron. Pagpalayan ka, mag-aayos sa mga sakit na dyan, masugat sa mga problema. Problema sa pinasal mo sakit na diyan. O tagkuha mo pinangalan ng Diyos. O dungga mo mga pagkawa. Itananggan, ang pag-isa ng Diyos salamatan, lamang madawat sa kamanang pangalan ng Diyos. All that is been honored, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. And in Jesus we pray. Amen. Praise God. Salamat sa bilang Diyos. So, dala ko tayo sa paghatag ng mga memory verse. At ang tawagan sa Beloved Iron o nang magbigay ng memory verse. Proverbs 13 verse 10. Arrogance causes nothing but trouble. It is wiser to ask for advice. Proverbs 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Hebrews chapter 6, verse 33. Do not neglect to do good and share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Amen. Praise God. Galatians chapter 5 verse 13. As for you, my friends, you are called to be free, but do not receive them become excuse for letting physical distress control you. Instead, let them to serve another. Seek ye first the kingdom of God and all and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Church Lord, palapakan ko ng Diyos. Thank you sa mga galing Diyos. So, salamat nga itagatag kadaogan sa itong bahon. Kung hinawat nga itong galing Diyos, buwan ka natin sa itong gabi, ang kadogma sa itong panibahon. Hinawat nga ang pingan, proteksyon ta sa itong galing Diyos. O hinawat nga wala yung magpagkadla sa itong pagkadahin sa pagsimba kanya, ugma. O hinawat nga padalan ang itong galing Diyos, pag-aayos mo sa kutiyan, masulat sa mga problema. Tunas mo sa kutiyan, padalan ang itong galing Diyos, tagbos ng mga pinangyaman kung magatumaw sa mga pag-aampo. Amen? O gudahin ito mga minamahal sa itong mga pag-aampo, pag-simba, pag-liman, pag-slav sa mga Diyos, ang daw-adlas, mga ilawi, pilit na magkaluya, magkapuol sa atong pag-aampo, pag-simba, pag-liman, pag-slav sa mga Diyos. O panglatag ni
beloved Aaron siya ang mag-lead sa closing prayer. The lips and order to cleanse ang gobierno niya kung paano sa gobierno so kung mas pa similar to the position kung mas gobierno sa mga responsible scripts na best na nandang gobierno niya sa matuwa sa mga president sa I didn't know counter kasi na sinasi. Sa conference sa atlas ng tennis sa Disney. It's always a class sa Disney. Answer of community is a class sa Disney. It's always one in a mabukat sa Disney. It's mabukat ang mabukat sa Disney. Community verse sa Disney. Organs sa Disney. It's mapanawas sa Disney. Mabutin sa Disney. Is to save, Jesus seals these five places, a shepherd version of thing which mother places, all of his glory and glory is even well Jesus. His name pray and praise the Lord. Judge times and show of Talia. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.